magandang araw po sa kanilang lahat. Ito po si Jigs Villaflores ng Love Points for the Black Nazarene. Sa araw pong ito, ibabahagi na natin ang pangatlong tula sa Poetry of Popular Devotions na pinamagatang Gabi ng mga Bulaklak. Alay na tula sa Birhen ng Lanaval. Alam niyo po, lubhang makasaysayan ang simbahan ng Santo Domingo. Bagamat marami na sa atin ang nakadalo ng prosesyon ng Lanaval sa Quezon City, hindi po ito dito nagsimula. Nagsimula po ito sa Intramuros, mahigit na 400 taon na ang nakalilipas. Ang nakikita po nating simbahan ngayon sa Quezon City ay pang-anim na version na nito. Yung mga 5 simbahang nauna, nasunog na ng apoy, nagiba ng 2 malakas na lindol at nawasak ng World War II. But it all started in Intramuros, the historic walled city. Nag-umpisa ito noong taong 1587 nang dumating ang mga paring Dominiko sa Pilipinas. Ang pang-5 version ng simbahan ay ang Old Santo Domingo Church sa Intramuros. Marami ang nagsasabi ang Old Santo Domingo Church ang pinakamagandang simbahan noon sa 8 simbahan sa loob ng Intramuros. Biro niyo yun, 8 simbahan sa isang lugar. Kaya pag dumating na ang panahon ng Kwaresma at magbibisita iglesia ang mga tao, sandali lang tapos na sapagkat ang mga simbahan nasa iisang lugar sa Intramuros. Bagamat 10 pa lamang noon ang mga Dominikong Santo nakasama sa prosesyon, di tulad ngayon na 26 na santo ang kasama, ito na ang pinakamahaba at pinakamagarang prosesyon noon sa Intramuros. Kaya tinagurian ang Lanaval Procession na Procession of All Processions. Sa ginawang pelikula ng Batikang direktor na si Lamberto Avellana, Portrait of the Artist as a Filipino by Nick Joaquin, ipinakita niya na habang dumadaan ang prosesyon ng Birhen ng Lanaval, ang mga taong nasa kalye ay lumuluhod sa kalsada ng Intramuros. Ganon sila kadiboto noon. I was lucky I lived in both places. I lived in Intramuros for 2 years when I was the regent of high school in Letran. I also studied script writing in Fort Santiago under Director Mario de los Reyes and Orlando Nadres ng PETA. And I lived in Santo Domingo Convent for over a decade, where I spent the best years of my life. Here is our class picture in the novitiate. My batchmates were Father Sani Ramirez, Father Enrico Gonzalez, Father Beltran. This is me, beside Fray Joe Francisco. Our Master of Students is Father Aurelio Balbuena, who used to be the prior of the Old Santo Domingo Church in Intramuros. And he was the one who led the rescue of the image of Lanaval after the Japanese bombed the church. Nagkikita kami ni Father Sani Ramirez sa Chicago noon whenever he visits the US. Pero 2 years ago, nagkita kami sa Bahay Dominico at sa Procession of Lanaval in 2018. Profesor ko noon si Father Balbuena sa Cosmology when I was studying in UST Central Seminary. Ang nanghihinayang lang ako, hindi ko alam na marami pala siyang karanasan sa Old Santo Domingo Church sa Intramuros. Biro nyo, araw-araw kami nagkikita sa kumbento noon bilang Master of Students, pero hindi ko man lang siya natanong tungkol sa Old Santo Domingo Church sa Intramuros.
sayang. Pero di bale, ang guest speaker po natin sa araw na ito ang magpapatuloy ng kwento tungkol sa simbahan ng Santo Domingo. Siya po si Father Mandy Malihan, OP, ang parish priest ng Santo Domingo Church. Good morning, Father Mandy. Pwede pong pakibati muna ang ating mga viewers. Mapagpalang araw sa iyo, Fry Jigs at lahat ng mga taga-subaybay ng Love Poems of the Black Nazarene. Father Mandy, pwede po bang ibahagi niyo sa amin ang kwento kung paano nagsimula ang Birhen ng Lanaval? Ang buwan ng Oktubre ay buwan ng Rosaryo at inaalala po natin sa buwang ito ang mahal na Birhen ng Rosaryo ng Lanabal. Saan nga ba nagsimula ang Lanabal? Ito po ay noong 1646 nung nagkaroon po ng labanan sa pagitan ng mga Dutch ship o barkong pandigmaan ng mga Olandes at ng mga Espanyol at ng mga Pilipino. Dahil dito ay kinakabahan sila kung paano nila mapagwawagian ang labanang ito. Umabot pa nga sa 5 tunggalian ng barkong Olandes sa mga Espanyol na barko. Sa 2 galyon lamang. Ito po yung Encarnacion at Rosario. Pero sa patuloy na pananalangin ng mga Espanyol at Pilipino at malakas na pagbanggit ng abagi ng Maria, ay napagwagian ang labanang ito. Kaya noong October 4, 1646, ay napagwagian ang labanan ng barkong Encarnacion at Rosario sa laban sa 15 barkong pagdigmaan ng mga Olandes. At dahil dito ay nag-contribute po sa pagwawagi ng pagdarasal ng Santo Rosario. Nangako din ang mga Espanyol at mga Pilipino na sila'y maglalakad patungo sa Old Santo Domingo Church na nakayapak bilang pasasalamat sa nangyaring digmaan. Alam niyo po, ang imahe ng mahal na Birhen ng Santo Rosario ay pinagawa po ni Don Luis Perez Dasmariñas sa pagtuturo din o pagtulong ni Kapitan Hernando de los Rios Coronel. Ito po ay ginawa ng isang inchik na sculptor at habang ito ay inuukit, ay nakarinig ang itong sculptor na to ng poko-poko chino, dahan-dahan chino. Ibig sabihin, ay nagsasalita ang mahal na ina. At kalaunan, na-convert din po ito pong inchik na ito sa katolikong pananampalataya. Kaya po, itong Santo Domingo Church noong 1954 ay nadeklara din bilang National Shrine of Our Lady of the Rosary, Lanaval de Manila. Para naman dun sa mga taong hindi pa nakararating sa Santo Domingo Church, pwede po bang itur nyo kami sa simbahan para they know what to expect when they visit Santo Domingo Church? Ang Santo Domingo Church ay ginawa ng administrador na si Guevara Sanchez at civil engineer at ganoon din ang arkitekto nito ay si Jose Zaragoza. Kaya nagsimula sila noong 1952 hanggang 1954. Kung mapapansin ninyo, ang mga nakaukit ng istorya ng Battle of Lanaval ay mapapansin dito sa mga skulptura. Ricardo Clemente Monti, Francesco Ricardo Clemente Monti, isang Italian Art Deco ang mapapansin nyo po at malaking St. Dominic na architecture. Pasok po ninyo. Tayo po. Ang Santo Domingo Church ay may standing capacity na 7,200 at may seating capacity na 2,000. Mapapansin ninyo na ang simbahan ng Santo Domingo ay mayroong 15 Mysteries of the Holy Rosary. Ito po ay stained glass. Ang design po ay kay Galo B. Ocampo. At mapapansin nyo rin po sa main nave altar mayroong 6 Dominican Saints. Sa magkabilang panig po ay makikita nyo rin ang istorya ng Battle ng Lanaval at ng Battle ng Lepanto sa may kanang bahagi.
At sa kabila naman po ang istorya na Liem de la Paz at Francisco de Capillas na stained glass. At ganoon din po, siya rin po ang merong pinta ng mga lives ng Saint Dominic na ito na painting, si Galo Ocampo din po. Kasama niya po ay si Llamas doon po sa mga Four Gospels. Yung copula naman po ay yung Four Gospel na yon ay gawa ni Montes. Ang malaking na painting na ito ng mosaic painting ay galing pang Italy na dinonate ni Archbishop Rufino João Santos. Sa magkabilang paintings naman, makikita nyo po ang 16 martyrs ng Japan kasama po si Saint Lorenzo Ruiz. Ito po ay paggunita sa canonization ni San Lorenzo Ruiz. Kung mapapansin nyo po ang malaking tabernakulo nito, ang tawag po dito ay Cristo del Santo Entierro o Christ of the Holy Sepulchre. It is made of bronze tabernacle adorned with semi-precious gems. At yan din po ay dinonate ni Archbishop Rufino João Santos. Father Mandy, what about places not open to the public, like the seminary and other buildings? Sa bandang likuran po ng Santo Domingo ay meron pong eskwelahan. Ito po ay Angelicum School. Na ngayon po ay UST Angelicum, founded noong 1974 at pinangunahan po ni Father Rogelio Alarcon, UP, as non-graded school system. Bandang likod po ng simbahan ay ang seminaryo. Ito po ay off-limits din sa mga nais bumisita at meron lang pong visiting room para dito. Ito naman po ang San Pio de Fifth Building kung saan ang mga seminarista po ay nag-aaral ng kanilang filosofiya at ganoon din po ang Master of Arts in Preaching. At ito naman po ang aming provincial house na tinatawag na Bahay Dominico na kung saan nakatira po ang aming provincial at ilang mga kasamang pari at ganoon din po ito ay limitado o off-limits para sa mga gustong bumisita. Last question, Father Mandy. Ano po ba ang karanasan nyo sa ating mga pilgrims? At meron po ba kayong naririnig na himala na ginawa ng Birhen ng Lanaval sa kanila? Kung hindi po ninyo na itatanong, ang aking pong ina ay palaging nagdarasal ng rosaryo. Maagang maaga pa lang nagigising na siya upang magdasal ng Santo Rosario. Kaya naman po siguro nagsimula ang aking bukasyon dito. At ako po ay nagpapasalamat sa mahal na Birhen ng Santo Rosario ng Lanaval dahil nung seminarista po ako ay tuloy-tuloy na pagdarasal tuwing Oktubre ay palaging nihiling ko po na ako ay harinawa, makapagtapos o kung ano man ang kalooban ng Diyos. At ito po ay isang malaking milagro para sa akin na maging pare at maging kura paroko pa ng Santo Domingo. Sa mga iba po na nagdarasal dito, marami po akong nabatid din tulad po ng kagalingan, blessings sa kanilang pamilya, lalo na po yung mga OFW na gustong umalis upang magtrabaho sa ibang bansa. At ganoon din po, may mga karamdaman na gumagaling sa mga nag-e-exam or bar exam. Marami rin po nagpapabless minsan ng kanilang lapis. Hindi naman din doon nakasalalay, kundi nasa pananampalataya po natin. Ganoon din po ang mga nagpanumbalik din ng mga nasirang relasyon sa pamilya. Yan po ay nasaksihan ko rin dahil ilang mga members po ng ating parokya ay nanumbalik ang kanilang relasyon o nabuo ang kanilang pamilya dahil na rin sa pagdarasal sa Santo Rosario. Tama-tama po ang ating tema sa panahon ngayon, Maria, Ina ng Pag-asa, Kagalingan at Pagkakaisa. Ito po ang marahil na nais kong mensahe para sa atin. Patuloy tayong magdasal ng Santo Rosario. Huwag po nating bibitawan ang ating pagkapit sa Diyos, lalo na po sa Kanyang anak. Tayo po ay ginagabayan niya upang huwag mawala ang ating pag-asa. Ganun din, magkaisa po tayo, sapagkat sa pagkakaisa ng pananalangin sa mahal na Ina, matutupad din ang ating mga panalangin. Kung nakakatulong po sa inyo ang programang ito, please don't forget to subscribe and like. See you po next week. Dumating na naman ang gabi.
ng mga bulaklak. Dumating na naman ang gabi upang sariwain ang isang napakagandang pangarap. Libu-libong apoy ng kandila ang muling magdiringas ngayong gabi upang ilawan ang banal mong larawan. Libu-libong labi ngayon ang uusal sa iyo ng maraming dasal, sapagkat sa mga sandaling ito, tumugtog na naman ang orasan upang lumipad kami sa isang matandang pangakong binitiwan ng aming mga ninuno. Tumugtog na naman ang orasan upang muli naming sariwain ang aming lumipas, tuntunin ang aming bakas, at balikan ang aming ugat. Mahal na Birhen ng Lanabal, mula pa sa malalayong puok, nagsadya kami ngayon sa iyong harapan upang magpasalamat. Maraming salamat sa ginawa mong himala. Mahigit na 400 taon na ngayon ang nakalilipas. Maraming salamat at iniligtas mo sa tiyak na kamatayan at pagkabigo ang aming mga ninuno. At habang inililipad ng hangin ang usok ng aming mga kandila, bayaan mong buong galakan naming tawagin ina ng Kristiyanong sambayanan. Sapagkat nananalig kami na mabisa ang iyong dasal, mabisa ang iyong tulong, sapagkat totoong mabisa ang pag-ibig ng isang ina. Kay dami kong bagay na natutuhan sa iyo, Inay, ikaw ang nagturo sa akin ng pinakamagandang pangarap sa buhay. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano magdasal. Ikaw ang nagbukas ng aking mga mata, ng aking mga palad, upang salubungin ng buong galak ang bawat takip-silim ng aking buhay. At upang malipad ko ang ibang daigdig, binigyan mo ako ng Santo Rosario, isang uri ng tanikala na siyang magdurugtong sa langit at lupa. At higit sa lahat, ikaw ang nagturo sa akin kung paano lumipad patungo sa araw. Kaya't sa gabing ito, dumudulog kami sa iyong paanan upang kami iyong tulungan. Sapagkat may sugat na ang aming pakpak. Sapagkat ang tubig na taglay namin ay wala ng bisa. At dahil dito, turuan mo kaming yakapin ang pagdating ng lamig at dilim. Turuan mo kaming ngumiti sa gabi. Buuin mo ang aming pira-pirasong pangarap. At higit sa lahat, akayin mo kami sa iyong anak na si Jesus. Batid mo ba na nang hagkan mo ang sanggol na si Jesus, ay hinagkan mo rin sa kauna-unahang pagkakataon ang pisngi ng Diyos. Purihin ka po, Inang Maria, sapagkat ang iyong anak ang siyang magbubukas sa amin ng isang bagong umaga. Siya ang apoy, ang buhay, ang sagot sa lahat ng bugtong na hinabi ng mga panapanahon. Mahal na Birhen ng Lanaval, ina ng aming lungsod, tulungan mong paglingkuran namin ang iyong anak tulad ng apoy ng kandila.
nagliliyab, nakapapaso, laging buhay, siya nawa.